Kamusta po? Usapang cactus naman po tayo ngayon. Pakikita ko po sa inyo ngayon yung mga cactus collection ko dito sa aming bakuran. Yan, pakikita ko na lang po sa inyo yung mga bulaklak niya. Bulaklak nila kasi sa ngayon wala pa, pero eto may buds po siya. Yan. Hindi ko po kabisado yung mga ID nila. Ilalagay ko na lang po yung mga alam ko na ID nitong mga cactus ko. Eto, may moon cactus din po ako na ilang piraso dito. Ito, ako na lang nag-propagate niyan. Galing dito sa mga gymno ko. Tapos ito yung isa sa mga una kong moon cactus. Tapos ito, ako na lang din nag-propagate nito galing doon sa namatay ko na yellow moon cactus. Yan. Tapos ito pong kulay red na may black na moon cactus. Isa yan sa matagal na sa akin dito. Isa yan sa unang-unang moon cactus ko. Yan, lalagay ko na lang din po yung mga bulaklak nitong mga pinakikita ko sa inyo at yung alam ko na ID nila. Kasi hindi ko po talaga makabisa kung ano yung ID nila. Pero ito, gymno. Ito yung gymno na to, napaka dami niyang mag-anak. Ayan no, ang dami niyang mga anak lagi. Yung ibang mga anak niya, yung una kong mga nakuha, pinamigay ko lang sa mga pumupunta rito o dun sa ibang mga kaibigan ko. Kapag nagkita kami, dinadala ko sa kanila. Yan, pakikita ko na rin lang po kung ano yung name nito at kung ano ang bulaklak niya. Ito yung black gymno. Ito, alam ko ID nito, paper spine. Yan, paper spine po yan. Isa lang po siya na 3 patong. Dito siya galing, pero nung bumagyo, nahulog dito sa kinalalagyan niya, naging 3 sila. Ito yung pinakapuno niya sa ilalim, ito yung pangalawa, tapos ito yung nasa tuktok. Ayan, naging 3 na po yung paper spine ko dahil nagputol-putol sila nung nakaraang bagyo. Tapos, ito po yung isa pang gymno cactus. Ito pa, dehydrated sila dahil maghapon ng init dito. Dapat mga 3 times a week ko na sila kondiligan. At sabi nung seller, Christmas cactus din daw to. Ayan, nagkalaglag din yung mga anak niya. Punong-puno to ng mga anak niya. Kaya lang nun nga bumagyo na laglag. Ayun, mga kinain ng suso yung iba. Tapos ito, nalaglag din. Naputol dito. Tapos itong mga dahon na yan hanggang ngayon nakaano pa rin, nakalaylay. Tapos itong cactus na to, ayan, ang dami rin niyang mag-anak. Pero itong cactus na to, hindi ko po to binili, kundi bigay lang po sa akin to ng isa sa mga kaibigan ko na si Josie Ople. Maraming salamat, Jo. Tapos eto, meron pong may bulaklak dito na cactus, monthly meron tong bulaklak eh. Yan. Bali 3 klase po yung ganito kong cactus. Lalagay ko na lang din po kung ano yung ID nito. Ito po yung makapal yung katawan niya, na yung pinakabulaklak niya ay parang star. Tapos ito yung mahaba yung katawan na payat. Tapos ang pinakabulaklak niya ay halos, wala naman sila, halos pareho sila, pero ito medyo pabilog. Tapos ito pa yung isa, hindi ko pa nakikita yung bulaklak. Galing lang yan sa garden shop nung minsang bumili kami, bigay ng seller. Tapos itong gymno na yan, maliit lang yan, galing lang dito sa mga gymno sa taas. Ito pa. Ito yung binili ko sa Paumbong na mellow cactus. Yan.
Ito ay si Kabuto. Binili ko to mga kasing laki lang siguro ng 25 cents. Ngayon medyo malaki na siya. Madalas din to mag-anak lalo ngayong summer ay magbulaklak. Tapos eto pa yung mga na-propagate ko na galing dito sa mga gymno. Eto pa yung isang black gymno. Eto pa. Lagi yung maraming babies. Tapos laging napakasipag mamulaklak. Ito may mellow cactus ako dito. Nung binili ko ito yung isa din sa kauna-unahang cactus ko dito. Yan, nung binili ko to nasa 5 pesos lang yung laki niya. Tapos meron akong telo cactus. Itong telo cactus na to ay maliit lang yan. Sobra liit nung binili ko. Pero may bulaklak na. Tapos pakikita ko rin sa inyo kung ano yung bulaklak niyan. Maganda. Tapos after niyang mamulaklak, nagkakaroon siya ng seed pod dun sa pinakadulo ng dito sa may pinanggalingan ng bulaklak. Pakikita ko rin sa inyo mamaya yung na-propagate ko doon through seeds. Tapos eto, may golden barrel ako. Sabi ng seller, ito ay si long spine golden barrel. Ito pa yung isang golden barrel. Ito, maliit lang din to. Kasi laki lang din ng 5 pesos nung binili ko. Ngayon, malaki na. Ito pa yung isang gymno, black gymno. Ito si domino cactus. Binili ko rin to kasing laki lang ng 5 pesos. Ngayon, tingnan nyo kung gaano na siya kalaki. Hindi ko pa rin nairiripat. At medyo busy. Tapos, meron pang isang kabuto dito. Yan. Ito kasing laki lang din ng 25 cents nung nabili ko. Yan yung bulaklak niya. Kahapon, nakabukas siya. Hindi ko inabutan sa pagbibideo ko, pero pakikita ko na lang din dito yung bulaklak niya. Ito galing sa Fairy Castle cactus dun sa baba. Tapos ito maliit lang din yung binili ko, hanggang dito lang. Ngayon lumaki na. Tapos ito yung binili ko sa Paumbong na Gymnocalcium damsii. Ito pa yung isa, sabi nung seller, nagkakaroon to ng kulay yellow o kulay orange. Paglaki na raw, tsaka mo makikita yung kulay. Tapos may coral cactus ako dito. Yan, malaki na rin to. Maliit lang to nung nabili ko. Ito naman, nakakatuwa yung pinakakatawan niya, napakakinis, napakakintab. Ayan, kabibili lang din ito, maliit pa. Tapos ito, nabili ko to, akala ko, nung iriripat ko, akala ko may ugat. Yung pala, nakapatong lang sa September ko pa to binili. Nakapatong lang pala doon sa lupa na hindi ko napansin. Pero September siya binili, hanggang ngayon, hindi pa siya nag-uugat. Ito ang lemon cactus na galing doon sa mother plant doon sa baba. Yan, mas malago pa to kaysa doon sa mother plant niya. Ayan, galing lang po dito yan sa mga cactus ko na pinropagate ko. Ito pa. Yan pa. Ito. Yan. Tapos ito hindi to nagbubulaklak lagi lang siyang nagkakaroon nitong kulay red na to. Ito yung seed pod. May buto yan sa loob, kaya lang ayoko mag-propagate nito kasi napakahirap ding mag-propagate. Matagal sila bago magkaroon ng suwi. Ito, bagong bili. Binili ko hanggang dito. Ngayon, ito na. Yan. Meron pa dito sa likod.
Itong dalawa na to gusto nang lumabas dito, hinahabol nila yung araw kaya nakabaluktot na sila. Ito rin, ang tagal ko na kinuha dito sa mother pero hanggang ngayon hindi pa rin nag-uugat. Tapos ito yung maganda. Tingnan ninyo. Yan. Ang ganda ng bulaklak niya, 'di ba? Yan. Tapos ayun, meron pa siyang buds dito na bago. Nasaan yan? Ayun. Yan, pag gantong pa summer na namumulaklak yung mga cactus. Ito, mga bagong bili lang yan. Ito pa. Itong si bunny ear, ang tagal-tagal na sa akin pero hindi pa rin lumalaki. Nakakuha lang ako ng isang suwi tapos ayun, nagpaalam na, namatay. Tapos meron din ako dito na jadelet. Malaki na rin yung pinakapuno niya. Abala kong iripat sa mas malaking paso dahil may nakita ko nito na napaka laki na ng puno, ang gandang tingnan. Tapos ito si zebra, yung haworthia zebra. Ito rin kasama to sa bigay ni Josie Ople sa akin. Ayan, may mga na baby. Ayan yung isa. Tapos ito yung dalawa. Ayan, pwede na ako mag-propagate dyan. Tapos ito pa. Ito yung gustong-gusto kong cactus. Maganda rin yung bulaklak niyan. Ang pangalan ng cactus na to ay bird's nest cactus. Ito, ang dami ring mga anak ng iba kong cactus. So, ito si Penduko cactus. Ayan, ito pa sobra dami ng anak. Kailangan ng iripat at magtanggal ng babies. Ayan, pakikita ko na lang uli yung mga bulaklak nila at yung mga IDs na alam ko. Tapos meron akong penis cactus dito. Itong penis cactus na to, nakakita ko ng itim na to dati. Kinutkot ko, tapos ngayon eto nagkalyo na, pero pangit pa rin silang tingnan, pumangit na. Kaya ang gagawin ko ay isprayan ko na lang sila ng fungicide. Ito pa yung isang na-propagate ko galing dito sa mga cactus dito sa taas. Ito pa. At ito pa, tingnan nyo, ang dami-daming mga babies. Ito pa, tingnan nyo, maganda rin yung bulaklak nito papakita ko sa inyo. Ayan, magsisimula na silang mamulaklak. Ito may mga pasulpot na sila na buds. Ayun pa yung isa. Ayan. Ang dami-dami nilang babies. Ito naman si fish hook cactus. Makikita nyo yung dulo niya, para siyang sima. Kaya tinawag na fish hook. Yung mga tinik niya parang sima. Tapos ito may nagbigay lang sa akin ng string of banana yata to. Tapos ito may na-propagate din kami dito. Ang ginamit kong paso ay yung paso na DIY. Kami yung gumawa. Yan. Tapos ito pa, marami na ring anak. Yan, pwede ko na ring itanggalin dito at ilagay sa ibang paso. Bago tayo pumunta doon sa sa mga litaps ko, nakalimutan ko tong pakita sa inyo itong ribbon cactus ko na malaki na rin. Binili ko to sa La Evelyn's Garden noon. Hanggang dito lang siya, pero ngayon tingnan nyo, ayan, ang laki na. Yan. Nabili ko lang po to sa halagang 50 o 60 pesos kasi kaya ko lang to binili, nagandahan ako nandun sa La Evelyn's Garden dati.
tinanong ko kay Mami Evelyn kung meron siyang maliit nito. Ayun, binigyan naman nila ako. Ayan, hanggang dito. Hindi lang pala cactus itong pag-uusapan natin ngayon, pati succulent. Kasi ito, nakalimutan ko ipakita noon nung nag-senior ko sa inyo yung mga succulent ko. Kasabay ng mga cactus, nag-start din ako na mag-collect nitong itong mga litaps. Yan. Dito siya nakalagay kasi kaya pala laging namamatay yung mga litaps ko ay tinutukan ng mga ibon o kaya ng daga. Kaya eto, ginawaan namin siya ng ganito para hindi siya matuka. Kasi dito sa paligid namin sa likod ay bukid pa kaya may mga daga din na nagagawi dito sa bakuran. Pakikita ko po sa inyo itong aking mga litaps. Ito po yung mga litaps ko. Ayan, isang parang bowl. Bowl na nga. Ayan. Ito may 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 piraso tong isang bowl na to na litaps. Binili ko to sa online eh. Ayan. Pakita ko sa inyo yung tinuka ng ng ibon. Ayan. Ito. Ayan, nakita nyo. Buti hindi siya namatay. Ayan. Tapos dito, maliliit lang yung mga nandito. Isa lang yung malaki. 12 rin yung binili ko na sobra liliit na halos ganito lang kaliliit yung binili ko na litaps sa online. Yan, ganito lang kaliliit. Pero hindi rin, siguro mga 1 month ko lang sila naalagaan tapos namatay din sila. Tapos ito na lang yung natira na malaki na to. Ayan o, nakita nyo, ayan. Yung ibabaw nakita nyo. Ayan. May mga tuka rin siya ng dito. Ito to. Ayan. Tuka ng ibon to eh. Ito. Tsaka ito. Yan, tuka yan ng ibon. Yan na lang yung natitira. Kaya kailangan kong dagdagan kasi mas maganda sa litaps. Marami sila rito. Para kung sa isang bowl, marami sila. Pag nililigan mo, maraming iinom. Hindi kagad siya ma-overwater. Ayan, tingnan nyo. Nagre-wrinkled na tong katawan ng litaps. Kaya kailangan ko na siyang diligan. Ito pa yung isa. Yun. May mga na, nagre-wrinkled na. Ito pa po yung mga cactus ko dito sa baba. Nilagay ko na lang dito sila sa table. Ayan. Itong cactus na to, makikita mo, binili ko to hanggang dito. Ngayon, ito na. Tapos ito po, binili ko hanggang dito. Ngayon, malaki na rin yung nilalaki niya. Tapos ito, itong cactus na to, bigay lang to sa akin. Ito lang. Galing to sa Ubando, Bulacan. Yan, nung minsan nakipag-birthday kami, nakita ko doon ang lalaki ng mga cactus. Humingi ako, tapos binigay sa akin to. Tapos eto na yung kanyang naging suwi. Ayan. Buti nakita ko, ayan o, parang may pinaglagyan pala ng bahay ng putakte. Yan, buti nakita ko ngayon. Tapos itong cactus na to, isa din to sa unang-una kong cactus. Ayan. Ang dami ko na rin pong napamigay nito. Tingnan nyo, oh. Ang tanda-tanda na nung cactus na to. Isa to sa mga una kong cactus. Ayan. Mga tinanggalan ko na to ng mga pups noon. Tapos, ito yung Peruvian apple. Ito yung pinutol ko. Pinugot ko yung Peruvian apple ko na nakatanim dun sa lupa. Isang diretso lang yon na ganito. Tapos pinutol ko sa gitna. Ang nangyari, napag-apat ko to, yung pinutol ko. Tapos yung pinakababa ng pinagputulan ko, nagsuwi siya ng 2. Tapos yung iba pang pinugot ko na Peruvian apple, pinamigay ko lang po yun.
Isa lang yung tinira ko, tsaka yung pinaka mother plant. Tapos eto pa, galing na to dun sa mga cactus ko dun sa may terrace na pinakita ko kanina. Tapos ito yung isang lemon cactus na ito yung mother plant na nandoon sa sa terrace. Dito ko kinuha yung isang malago na pinakita ko kanina. Tapos ito, ang gymno na to, galing lang din po to doon sa mga mother plant na gymno na nandun sa terrace. Tapos ito, yan. Tapos ito yung fairy castle. Tapos ito pong cactus na to, yan. May araw pa kaya hindi ganong kita. Yung cactus na to, yan. Doon ko po kinuha yan sa fairy castle. Pero makikita ninyo, kapag pala nilagay nyo yung fairy castle, yung isang ganito lang, pag nilagay nyo na mag-isa dito sa isang paso na malaki, lalaki din siya. Ayan. Dito ko po siya kinuha. Eto, dito ko siya kinuha. Bigay lang din po sa akin to. Yan, dito ko lang kinuha yan. Tapos ngayon, eto na siya, ganyan na siya kataas. Tapos, yung huli po na pakikita ko sa inyo, itong mga buto. Yan, ito po yung buto ng ng Melo cactus. Marami po to dati. Nung nakikita ko na lumalaki na, kumukuha ko, nagtatry akong maglabas, nilalagay ko dun sa mga pasong maliliit. Pero hanggang ngayon hindi pa rin lumalaki, tapos mga nagbo-brown sila. Kaya itong mga natitira na to, hinayaan ko lang dito sa lalagyan na to, tapos nilalagyan ko lang siya ng takip na ganyan para yung moist dito sa loob, yun yung nagiging tubig na iniinom nila. Tapos eto pa yung isa, galing naman to sa telo cactus. Sabi ko nga po kanina, yung telo cactus na yon, kapag namulaklak ay nagkakaroon ng seed pod. Kaya nagtry po ako na mag-sow ng seed. Kaya eto na po sila ngayon. Hindi ko pa po sila hinihiwa-hiwalay. Gusto ko lumaki na muna sila kasi kapag ganito kaliliit, yung mga cactus, ang tagal-tagal po nilang may posibilidad pa na mamatay pa. Hindi kagaya nung kinuha mo na ganito sa mother, madali silang lumaki, unlike dito sa mga galing sa buto. Ang tagal-tagal, siguro mga June o July ko to ipinunla dito. Pero hanggang ngayon, tingnan nyo, ganyan pa lang din sila kaliliit. Bago ko po i-end ang video na to, ay shout out po muna tayo. Shout out po kay Josephine Bauyon, Tess de la Cruz, Tita Pat ng Bayan, at kay Ate Acel Robles na lagi ding nanunood ng mga videos ko. Maraming salamat po. Sana po ay nagustuhan nyo ang video na to, at kung bago lang po kayo sa aking channel, ay pakisubscribe na po, at huwag nyo rin pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag may bago po tayong upload. Maraming salamat po. God bless.